Let's check the situation at the Wasang Bonifacio. Isaiah Mirafuentes is joining us live from there. Isaiah, ano latest? May dito nga sa Liwasang Bonifacio, kakaunti na lang ang mga realista dito. Itong mga nasuikuran ko, sila na lang yung mga natitirang nananatili dito hanggang sa ngayon. Makikita mo yung iba natutulog na lang sa lupa, sa sahig. Yung iba nga dumiskarte na lang para makatulog sa mga upuan. At yung iba nga dahil mainit din yung panahon dito ngayon, nandun sa may mga tent, sila muna nananatili. Pero ayon sa mga realistang nakausap ko dito ngayon, hindi pa nila alam kung hanggang kailan sila mananatili dito. Karamihan sa mga realista dito sa Liwasan ay galing pa raw sa unang distrito ng Batangas na sakop ni Congressman Leandro Leviste. Ayon sa mga realista, suportado nila ang panawagan na sinisigaw sa EDSA na panagutin lang ang dapat managot. Kabilang rin sa panawagan ng mga realista dito na ay tanggalin ang VAT sa mga pangunahing produkto at sugpuin ang mga kurakot. Ayon sa mga realista, wala namang inaasahang programa ditong maghapon. Nagpapalipas na lang raw sila ng oras dahil posibleng lumipat rin daw sila sa EDSA. May dito sa Liwasang Bonifacio, may pampangilan-ngilan pa tayo nakikitang mga miyembro ng kapulisan. Pero malayo na ang bilang nito kumpara nga kahapon na kung saan marami ring mga ralihista ang nagpunta dito at nagkaroon pa nga ng programa. Itong mga ralihista may na nakikita mo sa aking likuran ay dito nga nagpalipas ng magdamag, dito na rin sila kumain at dito na rin sila natutulog. May. Isaiah, ilan na lang ba sila dyan? At kung galing pa silang Batangas, paano daw sila nakapunta dyan sa Liwasang Bonifacio? May sa tansya natin, around siguro more than 100 na lang yung mga ralihista dito na nanatili dito sa Liwasang Bonifacio. At ang medyo masaklap pa, may mga bata rin tayo nakikitang kasama nila. Ang sinasabi nila sa atin, galing Batangas ay nag-bus sila papunta dito sa Liwasang Bonifacio. Pero may kanina bago ko umere, may mga nakita rin tayong mga nagbibigay sa kanila ng mga pagkain, ng mga food packs para rin makakain itong mga kababayan nating nagrarally para rin makalipa o pampalipas ng gutom nila sa maghapon dahil nga hindi rin nila alam kung hanggang kailan sila dito sa Liwasang Bonifacio. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Political analyst Dr. Antonio Contreras says a graft charge is easier to prove than plunder, as a plunder case looms against Senator Rodante Marcoleta over his alleged non-disclosure of 75 million pesos in campaign contributions. Critics say graft is the more appropriate charge. I will say that it's easier to prove the anti-graft case than the plunder case. Ang hirap, wala pang ewan ko. I don't know whether may na-prove na bang plunder case sa korte. I mean, guilty, But the thing is, it's very hard. It's easier. But it is the prerogative of the ombudsman to file. Mm-hmm. And the question is there a ground? And besides, this is just the filing. He can still challenge it. He can still challenge motion to quash. You can still file that in court. Contreras hopes Ombudsman Jesus Crespin Remulla will act independently in handling the Marcoleta case. The Iglesia ni Cristo is crying foul over the charge against Marcoleta. They believe it is an attempt to silence critics of the Marcos Jr. administration. Contreras, for his part, believes the INC's protests may have gained them more critics than allies. Pag-eleksyon to na ang diferensya lang ay 1,000 votes at meron kang 2,000 INC sa isang lugar, then indeed it matters. But on this thing, they are even creating a backlash. Ng maraming taong na-apektuhan, may mga taong hindi nakapasok sa trabaho nila, na-delay, na inconvenient. And so instead of winning points, they'll be losing in the battle of optics.